Akala mo naman. Pakinggan natin about kay kapatid Marcolita. Alam mo, pagpasensya mo na talaga ito ha. Pero pagka ikaw, bumoto ka kay Marcoleta, i-consider kita talaga na isa ka na sa pinakabobo na tao dito sa Pilipinas. Sino mo siya? Paano mo nasabi pinakabobo sa Pilipinas? No? Para makapagsalita ka, akala mo perfecto ka. Hindi mo mga pinag-isipan yung sinasabi mo eh. Alam mo ba yung sinasabi mo? Bakit? Sinong tao ang sasabihin sa sarili niya na makadiyos siya, makabayan siya, pero wala siyang delikadesa? Kung matino kang tao, papayag ka ba kahit sa picture lang na ma-associate ka at matabi ka kay Kibuloy na isang serial rapist? At hanggang ngayon nga ay nasa bulungan dahil sa dami ng kaso ng panggagahasa, pang-aabuso, human trafficking. So ganito sasabihin ko sa'yo. Ayon sa kautusan ng Panginoong Diyos, kung sino yung gumawa ng kasalanan, siya ang magbabayad. Doon naman sa sinasabi mong tarpaulin, malay ba ni kapatid Marcolita na inano siya doon kung maraming humahanga sa kanya? Di ba? Iba nagpagawa nun, hindi nga niya alam doon na nandun na pala siya sa tarpaulin, sa Kailangan dapat bago ka magsalita, sir, magsuri ka muna kung ano maging naging sitwasyon. Huwag husga ng husga. Baka malagay ka rin sa alanganin. Hinusgahan mo na yung mga tao na mga supporter niya na hindi mo pa nga alam kung ano pag-uugali nila. Grabe no, ang lakas ng tama umanghusga sa isang tao na hindi mo kilala ang kanilang pagkatao. Panluloko, pambubudol, pagpapayaman na ginawa niya at the expense ng mga miyembro ng KOJC. May delikadesa ka ba na magkatabi pa kayo sa mga billboards na nakakalat dyan sa EDSA? Pangalawa, nung hearing ng Committee on Good Government and Public Accountability tungkol dyan sa NGCP, kitang-kita kung paano nag-abogado itong si Marcoleta para sa interest ng China, imbes na proteksyonan ang interest ng mamamayang Pilipino at ang kanyang bansang Pilipinas. Nire-request ni Congressman Dan Fernandez ang mga dokumento tungkol sa NGCP kasi gusto nilang malaman kung sino talaga ang may-ari ng NGCP. Kasi supposed to be 40% lang ang pwedeng foreign owned or pwedeng ariin ng mga hindi Pilipino at 60% ay para sa mga Filipino corporations or Filipino citizens. Saan ka nakakita ng isang chairman of the board supposed to be ng minority stockholder ng NGCP? Kung hindi sila ang may-ari niyan, kung hindi China ang gumagamit lang ng mga Filipino dummies para palabasin na Pilipino ang may-ari, bakit ang chairman of the board Chinese? Di ikaw sana nag-abogado. Naunsa ba, mas matalino ka pala eh. Dahil, ba't dito ka sa TikTok nagsalita? Naunsa ba na yung tawhanan na eh? Puriga ba lang, patawarin mo po ako, tatay ha. Ikaw na lang sa nag-abogado. Tapos, nang nagmo-motion itong si Congressman Dan Fernandez na isubmit lahat ng papeles or incorporation papers or anything, lahat ng papeles o dokumento na may kinalaman. Ano nga yung reaction mo kay Dan Fernandez na parang sinampahan ng kaso at makukulong na yata? Ewan ko kung matuloy yung makulong. Anong masasabi mo? Hanapin ko yung ibang video mo kung ano yung masasabi mo. Sa NGCP, kinukontra itong si Marcoleta at ang sinasabi niya, alam nyo, ang pinag-uusapan doon sa hearing na yon ay performance ng NGCP. Bakit daw kailangan pahingin yung mga dokumento? Yung pala yung performance pala pinag-usapan eh. Bakit kailangan pahingin ng dokumento? Ano ba pagka-parehas nun? Di ba magkaiba yon, performance tsaka dokumento? Paghanap ng dokumento, inaalam mo kung sino may-ari. Hindi mo na inaalam kung ano yung performance. Ikaw pala yung matalino eh. Kung kinakatakot mo, mahirap pang isubmit yung mga dokumento na yan kung wala kayong tinatago, kung walang mabibisto. Gano'ng kadaling sabihin? Malay ba ni kapatid Marcolita kung binigay pa sa kanya,
performance pinag-usapan, tapos dokumento hanapin. Ano yung klase si Don Fernandez? Yung maghanap ka ng kahoy, tapos, ayun pinag-usapan yung kahoy, tapos ang ihanapin mo tubig. Parang ganun lang sinabi mo eh. O di ba sabi ni Marcolita, pinag-uusapan performance. Ano ba performance? Ano bang pagkaiba sa dokumento? Dokumento, pag hinanapan ka ng dokumento, ibig sabihin nun, inaalam mo kung sino may-ari, yun lang purpose nun. Pero pag performance, iba yun. Lakaoy. Sige po, isasubmit namin. Bakit kailangan mo bang kontrahin? Yan pala, malaking red flag na may pinagtatakpan ka, na nag-aabogado ka para sa China. Kaya pag may bumoto sa'yo, hindi makabayan, hindi makatao, hindi makadiyos, makabobo. So ikaw na lang ang iboto. Ay, iboto nyo to. Anong tinakbo nito? Iboto nyo tong bakla ba to? Lalaki. Sorry tatay ah. Mali ka talaga magsalita. Parang ikaw yung lumalabas na hindi magandang ugali. Alam nyo ba kung bakit? Sa edad mo niyan, kung malaki man pinag-aralan mo, mas maganda pa yung walang pinag-aralan dahil may iba pa yung may mga walang pinag-aralan, may respeto pa sa kapwa. Hindi nila kayang sasabihin mo. Pero ikaw, oh God, sorry.